Atin pong pag-aaral ng mga salita po ng Diyos at mahalaga yung mga aral po, of course, ng ating Panginoon sa buhay po natin at isa po ito sa kasangkapan po na kung saan po sa ating pagsamba sa Lord ay ang kanyang mga salita ay dapat po nating pag-aralan, dapat po nating pakinggan, dapat po nating panghawakan at isa pamumuhay po sa araw-araw po nating buhay. Ngayon po, dito tayo ngayon sa aklat po ng Romans chapter 12, verse 1 up to verse 2. Dito po tayo mag-aralan po ngayon ng mga salita po ng Diyos. Sabi po dito, ulitin ko po, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. Verse 2, and be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Dito po tayo ngayon, ang paksa po ngayong umaga na atin pong pag-aralan po mga kapatid, ay tumutukoy po sa a life fully offered to God. No? A life fully offered to God. Okay? Ang buhay ay puno ng paghandog, no? Sa ating Diyos. Okay? So mahalaga ang buhay po natin, atin pong ihandog, ipagkatiwala, no? Sa ating Panginoon, sapagkat siya po ang Diyos na tapat sa kanyang mga pangako. Siya po ang Diyos na totoo at tunay po, no, na atin pong pinaglilingkuran. Now, there are four important things from God, no? Meron pong apat na mga bagay mula po sa ating Panginoon, no? Sa kanya pong mga katuruan sa umaga po ito ay mahalaga po mga kapatid. So dito, number 1, sabi po dito, okay, sa Romans chapter 12, verse 1, sabi dito, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice. No? Sabi po sa number 1, presenting our bodies as a living sacrifice. No? Hindi ho sinabi ni Lord na dead sacrifice, kundi living sacrifice, no? Ibig sabihin po, mga kapatid, total surrender po sa Lord. Tama? Total surrender po sa ating Panginoon. Not dead sacrifice, but living, no? Dapat buhay yung ating pagsakripisyo sa Lord. At pag sinabi po na atin pong ihain, no, yung ating mga katawan na buhay, ibig sabihin po, nandoon po yung ating tinatawag po na attendance. Tama? Nandito tayo dapat sa loob. Tama po? Living sacrifice. Kaya dito po ay makita ho natin na under the presenting our bodies as a living sacrifice, ay makita ho natin dito God's mercy as our motivation, no? Yung awa ng Diyos ang siya pong nagmo-motivate sa atin kung bakit tayo ay pumupunta, kung bakit tayo ay nasa gawain po ng Panginoon, sapagkat dahil po yan sa kanyang awa sa buhay po natin. Okay? Kinaawaan ba tayo ng Diyos? Amen. Yes, kinaawaan lamang po tayo ng Diyos, mga kapatid. Kaya pasalamat po tayo sa ating Panginoon. Ano man yan nangyari sa buhay natin, maganda man o hindi maganda, dapat lagi natin i-appreciate yung ginawa ng Diyos sa buhay po natin. Amen po? Lagi natin dapat siyang i-recognize sa buhay po natin. Sapagkat lahat pong ito sa buhay po natin ay galing po sa ating Panginoon. Now, basahin po natin aklat po ng Lamentation sa Lumang Tipan. Okay? Lamentation chapter
3. No, basahin po natin mga kapatid. Lamentations chapter 3 verse 22. Sabi po dito ng ating unang hari during the time, mga kapatid, sabi po dito, Lamentations chapter 3 verse 22, sabi po dito sa wikang Tagalog, sa mga kaawaan nga ng Panginoon ay hindi tayo nalipol, sapagkat ang kanyang mga habag ay hindi nauubos. Tingnan niyo po. No, malinaw po na kaya tayo ay nanatili, naglilingkod pa rin hanggang ngayon, patuloy tayo na gumagawa sa gawain po ng Diyos, patuloy tayo na ginagawa natin ang kalooban ng Panginoon, at kahit man anong bagyo na dumating sa atin, sabi po ng banal na kasulatan, ay hindi sila nalilipol. Hindi na mabagsak, hindi na mawala. Ibig sabihin, sa paglilingkod sa ating Panginoon, sapagkat ang kanyang mga habag ay hindi naubos. Alam niyo po ba ang habag ni Lord? Hindi po yan naubos. Amen? Hindi ho natin kayang ubusin yung habag ng ating Panginoon. Okay? Ano sabi pa po dito sa verse 23? Ang mga yaoy bago tuwing umaga, dakila ang inyong pagtatapat. They are new every morning. Great is thy faithfulness. Tingnan niyo po, no? Napakasarap. Tuwing umaga, mga kapatid, tayo po ay buhay pa. Amen? Tuwing umaga, malakas tayo, masigla tayo, at malinaw po na dahil po ito sa dakilang katapatan ng Diyos sa buhay po natin. Okay? So malinaw po yun. Kaya ano ngayon ang dapat po nating gawin? Dapat din po ba tayo maging tapat sa Diyos? Kung ang Diyos ba ay tapat sa atin, dapat tayo maging tapat din sa Diyos. Sa lahat po na aspeto ng buhay po natin, maging tapat tayo sa Lord. Maliit man yan, malaki man yan, napakasarap kayang mamuhay ng tapat ka sa Panginoon. Amen po? Napakasarap po mga kapatid. Okay? Naramdaman niyo po ba yan? Naramdaman natin yun. No? No, God's mercies are new every morning. Sabi po ng banal na kasulatan, mga minamahal. No? Hindi lamang po yun, si Lord din po ay mayaman sa habag, sa awa, sa atin. No, mayaman din po siya. Kaya hindi natin kayang ubusin ang kayamanan ni Lord. At saka ang kayamanan po ni Lord, hindi po yan natutuyuan. Right? Hindi po natutuyo ang kayamanan po ng ating Panginoon. Okay? Ephesians chapter 2, basahin po natin, mga kapatid, sa bagong tipan. Okay? Ephesians chapter 2, verse 4. No? Sabi dito, but God, who is rich in mercy, for His great love, wherewith He loved us. Ngunit ang Diyos, palibas ay mayaman sa awa. Mayaman ba ang Diyos sa awa? Amen. Amen. Mayaman po ang Diyos. Dahil sa Kanyang malaking pag-ibig, sa Kanyang iniibig sa atin. Tingnan niyo po, mga kapatid. Kaya ho, ang pag-ibig ng Diyos, mas malaki kaysa pag-ibig natin sa Kanya. Amen po? Malaki po ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya pasalamat tayo dahil isa po tayo sa inibig po ng ating Panginoon. Verse 5, ano sabi? Even when we were dead in sins, hath quickened us together with Christ. By grace ye are saved. Tingnan niyo po, mga kapatid, yun po ang pag-ibig ng Diyos na tayo po ay iniligtas ng Diyos sa pamamagitan po ng Kanyang biyaya. Amen? Biyaya po ng Diyos, ang ibig sabihin ng biyaya, gawa lamang po ng Diyos. Siya pong may gawa ng ating kaligtasan. Not our works, hindi po dahil sa ating mga gawa, kundi ito po ay gawa po ng ating Panginoong Diyos na buhay. Kaya po, tayo
ay naligtas din dahil sa awa ng ating Panginoon. Kinaawaan na po tayo ng Diyos. Basahin po natin Titus chapter 3. Okay? Verse 5. Sabi dito, not by works of righteousness which we have done. No? Hindi dahil po sa mga gawa ng katwiran na ginawa natin sa ating sarili. Ibig sabihin po, ang kaligtasan hindi sa ating sarili. Kaya sabi dito ni Lord, but according to His mercy, He saved us. Di po ba? Sa pamamagitan ng Kanyang kaawaan, mga kapatid, tayo po ay iniligtas ng ating Panginoon. Hindi po yan dahil sa desisyon ng tao o sa gusto ng tao, kundi ito po ay gawa ng Diyos. Kaya sabi pa po dito, ituloy natin mga kapatid, sabi po dito, by the washing of regeneration and renewing of the Holy Ghost. Tingnan niyo po, no? Sa pamamagitan ng paghuhugas sa muling kapanganakan, ito po yung regeneration. Ito po yung born again. No? At ng pagbabago sa Espiritu Santo. Kaya ito po, mga kapatid, ang siyang gumawa po sa buhay po natin. Ito po yung ating Diyos na nagligtas po sa atin. Siya ang nagbago sa atin. Siya po ang nagbigay sa atin ng pag-asa sa ating paglilingkod na ito sa ating buhay. Okay? So malinaw po yun, mga kapatid. God's mercy as our motivation. Okay, letter B, offering ourselves to God. No? Yung ating mga buhay ay dapat po ay atin pong ibigay, i-offer, no, sa ating Panginoon. Kasi pagka in-offer mo po ang buhay mo sa Lord, mga kapatid, ay nandun po yung iyong kasiglahan sa paglilingkod sa Lord. Amen? Amen. Kasi in-offer mo na binigay mo na, nag-commit ka na sa Lord. Kaya ano man yan mangyari sa buhay mo, nandun pa rin ang iyong kasiglahan, ang iyong kagalakan sa paglilingkod po sa ating Panginoon. Okay? So, sabi po dito, sa banal na kasulatan, 1 Corinthians, alam niyo po ba, tayo po kasi ay binili na ng Panginoon. No? Okay? Basahin po natin 1 Corinthians, mga kapatid, chapter 6. No? 1 Corinthians chapter 6, verse 19 up to verse 20. Sabi po dito, what? Know ye not that your body is the temple of the Holy Ghost, which is in you, which ye have of God, and ye are not your own. Hindi na po tayong pag-aari ng buhay po natin. Bakit po? Sapagkat tayo po ay pag-aari na po ng Diyos. Ang banal na Espiritu ang siyang namumuhay sa atin sapagkat ang katawan po natin ay templo po ng banal na Espiritu na sabi ko dito sa verse 20, for ye are bought with a price. No? Malinaw sapagkat kayo'y binili sa halaga. Ano bang pagbili sa atin ni Lord? Binili ba tayo ng ginto? Binili ba tayo ng anumang mga bagay sa mundo? Hindi. Binili po tayo ng masaganang dugo ng ating Yesu Kristo. Kaya sabi ko dito, therefore, glorify God in your body and in your spirit, which are God. Sapagkat kayo'y binili sa halaga, luwalhatiin na ninyo ng inyong katawan ang Diyos. Kaya malinaw po, mga kapatid, na atin dapat i-offer, ibigay sa Diyos ang buhay po natin. Alam po ba, once na ibigay natin ang buhay natin sa Lord, mga kapatid, yung mga problema, suliranin, pagsubok sa buhay, tinatawanan mo lang yan. Bakit? Kasi binibigay mo ang sarili mo sa Lord. Tama? Ipinakatiwala mo na kay Lord ang lahat. Tama po? Hindi ka na na-stress. Hindi ka na na-problema. Bakit? Nandiyan ang Diyos.
mayaman siya sa awa sa buhay natin. Amen po? Mayaman po ang Diyos, mga kapatid. Maniwala tayo, mga minamahal. Mayaman po yung ating Diyos. Siya pong may-ari ng lahat ng mga bagay. Kaya po, maging si Pablo, kanya po itong ipinagkatiwala yung kanyang buhay. Na kahit man mawala ang buhay po niya, sabi ni Pablo, ang mahalaga, ako ay sa Diyos. Tingnan niyo po, mga kapatid. Dapat ganun ang kaisipan po natin. Amen po? Para hindi tayo mapasukan ng takot. Amen? Dapat ibigay natin sa Diyos yung buhay mo natin sapagkat ang sabi po ni Pablo sa Philippians chapter 1 verse 21, sabi po roon, for to me to live is Christ and to die is gain. Sa gaya ng akin, ang mabuhay ay si Kristo. Ibig sabihin, in-offer na niya yung kanyang buhay sa ating Panginoon. Amen po? At ang sabi po ni Pablo, mga kapatid, ang kamatayan ay pakinabang. Bakit pakinabang? Sapagkat malinaw po ng ating buhay na ito, temporary lang po dito sa lupa. At ang tunay nating buhay, doon po sa Lord. Kaya ang kamatayan, pakinabang. Bakit pakinabang? Sapagkat naglilingkod siya sa ating Panginoon. Patuloy siya na naglilingkod sa ating Diyos na buhay. Kaya po, ang sabi po ni David, mga kapatid, once na i-offer natin ang ating mga buhay sa Lord, nandoon minsan yung tinatawag na para bagang ang puso natin magkakaroon ng parang nasasaktan tayo sa puso natin kasi po may mga matitinding mga pagsubok po dyan. Subalit, tandaan po natin, kapag tayo kay Lord, siya po ang magbigay sa atin ng kaaliwan. Amen? Siya po mag-comfort, siya po ang magtuturo sa atin, siya po ang magbigay sa atin ng lakas at sigla, hindi lamang po kalakasang pisikal, higit sa lahat po sa ating kalakasang espiritual, mga kapatid. Psalms chapter 51, basahin po natin, mga minamahal. Sabi po dito ni David, Psalms chapter 51, okay, verse 17, sabi po dito sa wikang Tagalog, ang mga hain sa Diyos ay bagbag na loob. Isang bagbag at may pagsisising puso. O Diyos ay hindi mo wawaling kabuluhan. No, tingnan niyo po, yung hain daw ay meron pagsisisi ng puso sa harapan ng ating Panginoon. Sabi po ni David. At ito po ay, sabi po dito ni David, ay hindi po yun daw na para bagang walang kabuluhan yung ating pag-offer ng buhay po natin sa Lord. Ibig sabihin po, mga kapatid, ibig sabihin ang ating ihandog natin ating sarili sa Kanya, meron po itong kabuluhan sa harapan po ng ating Panginoon. Okay? So, malinaw po, letter B, offering ourselves to God. Letter C, living a holy and acceptable life. Living a holy and acceptable life. Tingnan niyo po, mga kapatid, tandaan po natin, si Lord po ay banal. Tama? Tayo po ay hindi banal. Pero may utos si Lord. Na anong sabi ni Lord? Magpakabanal kayo. May utos si Lord sa atin na dapat po nating panghawakan sa ating paglilingkod na ito. 1 Peter, basahin po natin. Unang Pedro, mga kapatid, okay? 1 Peter, chapter 1, verse 15, up to verse 16. Anong sabi dito? Ngunit yamang banal ang sa inyo'y tumawag. Si Lord po yon ang tumawag po sa atin. Siya po'y banal. Sabi po ni Pedro, ay mangagpakabanal naman kayo sa lahat ng paraan ng pamumuhay. Verse 16, sapagkat nasusulat, kayo'y makapakabanal sapagkat ako'y banal. Take note, si Lord lamang ang banal, ngunit ang utos niya, magpakabanal kayo. Pag sinabi pong magpakabanal, mga kapatid, ibig sabihin po,
yung banal na tinatawag na ito, sa ating mga buhay, tayo po mga kapatid, ay magkaroon ng tinatawag po na pagsunod, no, na mga utos ng ating Panginoon. Sapagkat once na atin pong sinusunod ang utos ng Diyos, in the sight of God, mga kapatid, siya po ay natutuwa at gusto po niya yung ating mga ginagawa. Kaya sabi niya dito, be holy in all manner of conversation. Now, ano pa po ang sinasabi dito ni Pablo? Hindi lamang si Pedro ang nagsabi, maging si Pablo, Hebrew chapter 12, verse 14, mga kapatid. Basahin po natin. Sabi po dito, follow peace with all men, and holiness, without which no man shall see the Lord. Sundin ninyo ang kapayapaan sa lahat ng mga tao at ang pagpapakabanal na kung wala ito'y sinuman ay di makakakita sa Panginoon. Tingnan niyo po. Ito po ay hindi literal na makita natin si Lord. Kung ang ibig sabihin po nito, mga kapatid, makita natin yung kalooban ng Diyos sa buhay po natin. Yun pong ibig sabihin po ni Pablo, mga minamahal. Kaya ho, mahalaga po yung tinatawag po na pagpakabanal, pagsunod sa kalooban ng Diyos, paggawa ng katapatan sa harapan po ng ating Panginoon. Kaya, living a holy and acceptable life. Yun kasi talaga ang buhay na katanggap-tanggap sa ating Panginoon. Okay? So ano pa po? Ephesians chapter 5, verse 10. No? May sinabi pa po si Pablo. Okay? Ephesians chapter 5, verse 10, sabi po dito, proving what is acceptable unto the Lord, na inyong pinatutunayan na ang kinalulugdan ng Panginoon. Kaya po sa ating paglilingkod, i-prove po natin na tayo po kinalugdan po ng Diyos. Kaya lagi natin dapat sabihin, Lord, ako po ba ay kinalugdan mo sa akin mga ginagawang ito? Di po ba? Lord, ikaw ba ay napuri ko sa aking buhay? Lord, ikaw po ba ay natutuwa sa mga ginagawa ko? So yun dapat. Palagi dapat tayo magtanong, mga kapatid, sa ating mga ginagawa, sa araw-araw po nating buhay, sa harapan po ng ating Panginoon. So malinaw po, no? That is under number 1, presenting our bodies as a living sacrifice. Now number 2, not conform to this world. Okay? Huwag sumang-ayon sa takbo ng sanlibutan ito. Pag sinabi po na wag, utos po ba yun? Be not conformed. Okay? O not conform. Huwag kayong sumang-ayon sa mga ginagawa sa mundo ito. Basahin po natin, mga kapatid, Romans chapter 12, verse 2. Sabi po dito ni Pablo, and be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Okay? Pag sinabi pong not conformed to this world, ibig sabihin po, separation from worldly patterns. Yun po ibig sabihin. Humiwalay sa mga makamundong ginagawa. Bakit? Ito ay sinabi po ng ating Panginoon. Kasi ayaw po ni Lord na tayo po ay matangay sa mundong ito, sa mga ginagawa ng mga makamundong ginagawa
ng mga tao ngayon. Tingnan niyo po ang paligid natin. Dahil po sa mundo, marami nakakalimot na sa Lord. Tama? Marami nakakalimot na sa pagbabasa, pananalangin, dahil po sa impluensya ng mundo. Tingnan niyo po mga kapatid. Kaya ang paalala po ni Lord sa atin, be not conformed to this world. Malinaw po yan. No, sa mundong ito. Kaya po, separation from worldly patterns. Ano po ba ang payo ng Panginoon? 1 John, basahin po natin mga kapatid. Chapter 2. Verse 15. Sabi po ng ating Panginoon, sumagitan po ni John. Sabi dito, huwag ninyong ibigin ang sanlibutan. No? Ibig sabihin po, yung word na pag-ibig, yung madalas mong ginagawa. Yung madalas mong gusto na hindi naman gusto ni Lord. Nang sabi ko dito, huwag ninyong ibigin ang sanlibutan, ni ang mga bagay na nasa sanlibutan. Mga bisyo at kasalanan, ibig sabihin. Kung ang sinuman ay umiibig sa sanlibutan, ay wala sa kanya ang pag-ibig ng Ama. Tingnan niyo po. Para sa akin po, ayaw kong mawala ang pag-ibig ng Diyos sa akin. Amen? Kaya po dapat, huwag tayong umayon. Huwag nating ibigin ang sanlibutan, mga kapatid. Okay? Verse 16. Ano ba pong sabi? Sapagkat ang lahat na nangasa sa sanlibutan, ito na po. Ano po ba yon? Ang masamang pita ng laman, at ang masamang pita ng mga mata, at ang kapalaluan sa buhay, ay hindi mula sa kundi sa sanlibutan. Tingnan niyo po. Lust of the flesh, lust of the eyes. Pangatlo, pride of life. Tingnan niyo po mga kapatid. No? Kaya sa totoo lang po, ang mga kalaban ng mananampalataya, yung sarili. Tama? Yun po yun. Sarili natin minsan, yung kalaban natin. Okay? Marami tayong kalaban. Sarili, gawa ng dyablo. Okay? Pero tandaan po natin, hindi natin kaya yan kung wala ang Diyos sa buhay natin. Tama? Hindi natin kayang malagpasan po yan kung wala ang Diyos sa buhay po natin. Okay? Kaya kailangan po natin yung ating Panginoon. Ito po malinaw na utos po ng ating Panginoon. Huwag ninyong ibigin ang sanlibutan. Pag sabing huwag, hindi po talaga yon. Tama po? Halimbawa, huwag mo kunin ang aking pera. Utos po ba yan? Yes. Pag sinabing huwag, hindi mo talaga pwede kunin yun. Bakit? Kanya yun eh. Tama? Okay? Pag sinabi ni Lord na huwag ninyong ibigin ang sanlibutan, huwag talaga. Hindi po pwedeng ganon, mga kapatid. Okay? Kaya po, mahalaga, mga minamahal, yung ating pong tinatawag na separation dito po sa mundo. Ibig mo sabihin, Pastor, hindi na ako kukuha ng ayuda sa gobyerno kasi sabi mo, separation. Mali naman po yun. Pagka binigyan mo tayo, masama yun? Hindi masama yun, iba yun. Hindi po ba? Okay? Hindi po yun. Ibig mo sabihin, Pastor, hindi na tayo magpasakop sa gobyerno. Hindi o ganon. Ibig sabihin po, mga ginagawang makamundo, mga makasalanan na ginagawa dito po sa mundo na atin pong ginagalawan sapagkat ito po ay utos ni Lord, not conform to this world. Malinaw po yan mga kapatid. At ang matindi pa po sa sinabi po ni James. Basahin po natin. James chapter 4. Okay?
verse 4. Sabi dito, sa wikang Tagalog, kayong mga mangangalunya. Ano po ba ang pangalunya? Hindi lang po yun yung may asawa ka, mag-asawa ka ulit. Spiritually speaking, ang pangalunya, pagka alam mo ng katotohanan, napunta ka pa sa mali. Tama? Pinakinggan mo pa yung mali. Pangangalunya din po yun. That is spiritual fornication. That is spiritual adultery. Mga kapatid, alam mo ng katotohanan, itong tama, sinasabi ni Lord. Tapos, gagawin mo pa? So, malinaw po. Kaya sabi ko dito, kayong mga mangalunya, not only in the flesh, hindi ba ninyo nalalaman na ang pakipagkaibigan sa sanlibutan ay pakipag-away sa Diyos? Tingnan niyo po, sino man ngang mag-ibig na maging kaibigan ng sanlibutan ay nagiging kaaway ng Diyos. Gusto ba tayo maging kaaway ng Diyos? Siyempre, hindi. Di po ba? So, para hindi tayo maging kaaway ng Diyos, sundin natin si Lord. Tama? Kasi baka mamaya, kampante ka sa buhay mo, kaibigan ko si Lord eh. Pero dahil sa ginagawa mo, hindi naman pala. Kaya malinaw po sinasabi po ng ating Panginoon sa pamamagitan po ni Santiago, nang sabi niya, malinaw po, na kayong mga mangalunya, hindi ba ninyo nalalaman na ang pakipagkaibigan sa sanlibutan ay pakipag-away sa Diyos? Sino mga mag-ibig na maging kaibigan ng sanlibutan ay nagiging kaaway ng Diyos. Bakit kaaway ng Diyos? Kasi ayaw po talaga yan ni Lord, mga kapatid. Okay? Mahirap pong suwayin ang ating Panginoon. Tama? Mahirap po suwayin yung ating Diyos. Kasi po, meron pong palo yan. Meron pong chastisement na sinasabi po ang ating kapatid na Pablo. Okay? Kaya, ano pa pong sabi ni Pablo sa 2 Corinthians, mga kapatid? 2 Corinthians chapter 6. Okay? Verse 14. No? Sabi po dito, huwag kayo makipamatok no? Nang kabilang sa mga di nagsisasampalataya, sapagkat anong pagkikisama meron ang katwiran at kalikuan. Hindi ho pwede magsama yon, mga kapatid. O anong pagkikisama? Meron ang kaliwanagan sa kadiliman. Verse 15, at anong pagkipagkasundo? Meron si Kristo kay Bilial. Si Bilial, ito po yung Diablo. O anong bahagi meron ang sumasampalataya sa di sumasampalataya? Verse 16, at anong pakipag-isa meron ang templo ng Diyos sa mga Diyos-Diyosan? Ang Diyos-Diyosan po, hindi lamang po yan ribulto. Minsan ang Diyos-Diyosan nasa buhay po natin, sarili natin. Di po ba? Okay, may talata po sa Biblia na ang nangangalunya o anumang ginagawa na makasalibutan, yun po yung Diyos-Diyosan, sabi ni Lord. Ano pa po? Sapagkat tayo ay templo ng Diyos na buhay. Tayo po ba ay templo ng Diyos? Amen. Templo tayo ng Diyos. Nananahan po si Lord sa atin eh. Kaya sabi ko dito, gaya ng sabi ng Diyos, mananahan ako sa kanila at lalakad ako sa kanila at ako'y magiging kanilang Diyos at sila'y magiging aking bayan. Verse 17, kaya ito na po, kaya nga magsialis kayo sa kanila.
Kanino tayo umalis? Sa mga Diyos-Diyosan. Sa mga hindi mananampalataya. Sa katuruan ng dyablo. Sa katuruan ng mga tao. Malinaw po. Kaya nga magsialis kayo sa kanila. Utos po yan ni Lord. At magsihiwalay kayo. Sabi ng Panginoon. Hindi ako nagsabi niyan. Sino nagsabi? Ang Panginoon. Sabi ng Panginoon, at huwag kayong magsihipo ng mga bagay na marumi at kayo'y aking tatanggapin. Tingnan niyo po, malinaw po yung separation from worldly patterns. Kaya po, napakarami pa po, mga kapatid, na tinuturo si Lord na dapat tayo humiwalay sa mga ganyang klaseng pamumuhay sa mundo pong ito. Basahin po natin ang aklat po ng Romans chapter 16. Verse 17. Ano sabi nito? Sabi po ni Pablo, ngayon ipinamani ko sa inyo mga kapatid. Naka-address sa mga kapatid. Naka-address sa atin ng mga mananampalataya. Natanda ninyo, yaong pinanggagalingan ng pagkakabahabahagi at ng mga katitisuran. Hindi po ba? Laban sa mga aral na inyong napangag-aralan at kayo'y magsilayo sa kanila. Kanino tayo lumayo? Sa mga pinanggagalingan ng mga pagkababahagi at na mga gumagawa ng katitisuran. Na ito po'y laban sa aral po ng ating Panginoon. Verse 18, sapagkat ang mga gayon ay hindi nagsisipaglingkod kay Kristo o sa Kristong Panginoon, kundi sa kanilang sariling tiyan at sa pagitan ng kanilang mabuting pananalita at maiinam na mga talumpati ay dinadaya ang puso ng mga walang malay. Ibig sabihin po, dinadaya po ang puso ng mga walang alam ng salita ng Diyos. Kaya dito tinuturuan ang anak ng Diyos. Amen? Para hindi madaya. Right? Para hindi maloko ng mga reliyon ngayon. Di po ba? Para hindi ma-scam ng maraming reliyon po ngayon, mga kapatid. Kita niyo lang po, sa Mindanao, sa Dumingag. Di po ba? Lahat ng miyembro ng Rizalista doon, pumunta sa bundok. Nakakulay puti sila lahat. Dahil ang sabi po ng kanilang pinuno, doon ang tunay na Jerusalem. Doon darating ang Panginoon. Ang ginawa po ng mga tao ay nagsipuntahan doon. Dami nila. Daming miyembro po. 2,000 miyembro. Wala po yan pagkakaiba doon sa nakulong ngayon. Sa Mindanao din po yun. Diba? Sino ba nakulong noon? Yung founder? Hindi po. Yung isa, hindi po yun. May isa pa, yung malaking tiyan. Di po ba? Yung kulto din po sa Mindanao. Na nagkaroon siya ng gobyerno, sariling gobyerno. Di ba? Oh. Nawasak din, umagsak. Bakit? Kasi mali. Tama po?
Maraming taong nadaya. Maraming taong nagbigay ng pera. Di ba? Ganon din ito, Rizalista. Kaya nyo napanood po sa balita. Mga kapatid, nagsipuntahan sila doon sa bundok. Nagtayo sila ng malaking kapilya sapagkat ang kanilang paniniwala, ito ang bagong Jerusalem. Dito si Lord darating. Sa Afrika, ganun din. Pumunta din sila sa bundok. Panay ang tawag na Lord, Lord, Lord. Kasi, yung pangangaral ng pastor sa kanila, doon daw magpapakita si Lord. Doon daw darating si Lord sa bundok na yan. Kapatid, sa Biblia, darating si Lord pero walang oras. Amen? Walang araw, hindi natin alam. Tingnan nyo, dami na daya. Diba? Kaya ayaw ni Lord maging isa tayo doon. Amen? Dito rin, marami din mandurugas, mandaraya. Di ba ba? Kaya dapat matuto tayo. Sa tama at totoong aral po ng ating Panginoon para wag po tayo madaya. Kaya sabi ni Lord, 2 Corinthians chapter 6 verse 17, come out from among them and be separate. Tingnan niyo po. Lumayo kayo sa kanila. Umalis kayo sa kanila. Humiwalay kayo sa kanila. Marami pong mga babala yung ating Panginoon. Kaso lang minsan, hindi ho pinaniwalaan ng maraming tao. Hindi pinaniwalaan ng mga tao sa mundo. Subalit, tandaan po natin, ang Diyos tapat po sa kanyang mga sinasabi. Pag sinabi po ni Lord na darating siya, katulad ng isang magnanakaw, alam ba natin kung nanakawan tayo, magpaalam ba ang magnanakaw sa atin? Ay, pastor, nanakawan kita bukas. Wala pong ganun. Di ba bigla? Tama po? Hindi natin alam anong oras. Anong araw? Gabi ba? Umaga pa? Dati, nung maliit ako, ang pagnanakaw, gabi lang. Ngayon, kahit araw, may nagnanakaw. Hindi mo yun alam. Kaya sabi po ng banal na kasulatan, ang pagdating ng Panginoon, katulad ng magnanakaw. Hindi o si Lord ang magnanakaw, kundi katulad ang kanyang pagdating. Na hindi ho natin alam. Wala nakakaalam ni kahit, sabi nga ni Lord, kahit anghel, hindi alam. Diba? Si Lord na nakakaalam. Kaya huwag nating i-assume ang salita na wala naman sa Biblia, right? Kasi pag wala sa banal na kasulatan, kapatid, nadadaya ka. Mas higit dapat natin paniwalaan ang sinasabi po ng ating Panginoon. Kaya po, mga minamahal, okay? Sabi po sa Matthew chapter 5, chapter 5 ba yun? Na mas higit nating paniwalaan po yung ating Panginoon kaysa sa mga tao. So malinaw po yan. Ibig sabihin, mga salita niya, dapat ating paniniwalaan. Now, number 3. Number 1, presenting our bodies as a living sacrifice. Number 2, not conform to this world. Number 3, transformation and renewing of the mind. Mahalaga kasi yung matransform yung kaisipan natin mula sa kaisipan ng mundo patungo po sa kaisipan sa mga salita po ng ating Panginoon. Renewing through God's Word. No? Pagbabago sa pamamagitan po ng mga salita po ng ating Panginoon. Okay? Now,
Psalms chapter 119, basahin po natin mga kapatid. Psalms chapter 119, verse 11, sabi po dito, ang salita mo'y aking iningatan, sabi ni David, sa aking puso, upang wag akong magkasala laban sa iyo. Mahalaga po yung salita ng Diyos. Ingatan natin sa ating puso. Kahapon na pinag-aralan namin yung tagumpay ng buhay sa Panginoon. Nakita ho natin doon na ang mga kautusan ng Diyos dapat nasa ating bibig. Na i-share, tama? Nasabi, na ipangaral. Pangalawa, ang salita ng Diyos nasa ating isip. Kasi po, sabi ni Lord, meditate day and night. Di po ba? Yan dapat sa isip lagi, sa puso lagi. Salita po ng Diyos. Pangatlo, ang salita ng Diyos ay gawin. Action. With action po. At sabi po ng Panginoon, at gagawin mo na manahan dito upang ikaw ay giginhawa at tatagumpay. Tingnan niyo po, giginhawa at tatagumpay. Ang kaginawaan po at katagumpayan, masumpungan lamang sa Lord. Amen? Hindi po kung kanino man. Tandaan po natin yung mga kapatid. Sa Lord po. Okay? Kaya mahalaga, renewing through God's Word. Ano pa po? Sabi dito, Psalms, chapter 1, verse 1. Sabi dito sa wikang Tagalog, mapalad ang tao na hindi lumalakad sa payo ng masama, ni tumatayo man sa daan na mga makasalanan, ni naupo man sa upuan ng mga manglilibak. Tingnan niyo po. Ano dapat? Kundi ang kanyang kasayahan ay nasa kautusan ng Panginoon. At sa kautusan niya, nagbubulay-bulay siya araw at gabi. Tingnan niyo po. Meditate day and night. Malinaw po, mga kapatid. Kasi kung tayo po ay nagme-meditate day and night, ito po magiging resulta. Sabi dito sa verse 3, at siya'y magiging parang punong kahoy. Hindi ho tayo punong kahoy, kundi parang, sabi ni Lord, at siya'y magiging parang punong kahoy na itinanim sa siping ng mga agos ng tubig. Tingnan niyo po, yung kahoy na sa tabi ng tubigan, maganda po ba ang tubo? Malusog po ba? Green po ba? Oh. Ganun po tayo. Ano pa? Na nagbubunga sa kanyang kapanahunan ang kanyang dahon na may hindi malalanta at anumang kanyang gawin ay giginhawa. Tingnan niyo po. No? Malinaw po yan ang pangako po ng ating Panginoon na dapat po natin panghawakan sa ating paglilingkod na ito. Now, Scripture equips and correct us. Ang salita ng Diyos, kinokorek po tayo. Tama? Kaya mahalaga ang salita ng Diyos. Inaayos ang buhay natin ng salita ng Diyos. Kaya minsan nakakalungkot, no? Inaayos na tayo ni Lord. Minsan, may mga taong ayaw magpaayos. Diba? May mga taong talagang ayaw sumunod sa Panginoon. Okay? Malinaw po, mga batid.
na ang atin pong final authority sa ating paglilingkod na ito, no other than the Bible, the Scripture, the Word of God. Yung final authority po natin yan sa ating paglilingkod. Ito po, yung pinali ng buhay po natin sa ating paglilingkod po sa Lord. Kaya sabi niya doon sa 2 Timothy chapter 3 verse 16 up to verse 17, ano sabi po ni Pablo? All Scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction. Kino-correct tayo. For instruction in righteousness. That the man of God truly may be perfect, truly unto all good works. Kanino naka-address? Man of God. Tayo po yun na mga anak ng Diyos. Okay? So malinaw po. Kaya sabi ni David, Psalms chapter 19 verse 7, the law of the Lord is perfect, converting the soul. Kino-convert po tayo ng mga salita ng ating Panginoon. Inaayos. Binabago niya yung ating pananaw. Ito po yung tinatawag na reformation, transformation, and renewing through God's Word. Okay? So, number 4, knowing and doing God's will. Okay? Dapat malaman natin at gawin natin ang mga kalooban ng Diyos. Saan natin masumpungan? Sa Kanyang mga salita. Kaya dapat basahin natin ang salita ng Diyos araw-araw. Di ba ba? Ang salita po ng Diyos, marami itong mga antay. No? Kasi si Lord nag-aantay sa atin. Nabasahin po natin ang salita ng Diyos. Ang salita po ng Diyos, tandaan po natin, anti-stress. Tama? Pag na-stress tayo, salita ng Diyos, basahin natin. Diba? Kaya maraming tao ngayon nagpakamatay dahil sa tinatawag po na stress. Hindi kaya. Pero alam po ba, ang sekreto po, salita ng Diyos. Amen? Ang sekreto po, mga aral ng ating Panginoon. Okay. Yan po ang magbigay sa atin ng lakas, sigla, upang ma-overcome po natin ang mga bagay na atin pong iniisip o mga bagay na mga gumagambala sa buhay po natin. Knowing and doing God's will. Okay, God's will is good and perfect. Yung kalooban ng Diyos ay mabuti at perpekto. Okay? Kaya sabi ni David, basahin po natin mga kapatid. Okay? Psalms chapter 143. Psalms chapter 143, verse 10. Sabi dito, kaya po nagpaturo itong si Haring David. Sabi niya, teach me to thy will, for thou art my God. Thy spirit is good. Lead me into the land of uprightness. Turuan mo akong gumawa ng iyong kalooban, sabi ni David. Sapagkat ikaw ay aking Diyos, ang iyong espiritu ay mabuti. Patnubayan mo ako sa lupain ng katuwiran. Tingnan niyo po. Yan po ipag-pray natin sa Lord, mga kapatid. Naturuan tayo ni Lord sa kanyang kalooban.
sa buhay po natin. Kaya po, dapat unawain po natin, intindihin natin kung ano ang kalooban po ng Diyos sa buhay po natin. Ephesians chapter 5, verse 17, ano sabi? Kaya huwag kayong maging mga mangmang, sabi po ni Lord. Sa pagitan po ni Pablo, kundi unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Malinaw po yan. No? Dapat huwag tayong maging mangmang sa mga salita ng Diyos. Kaya sabi ni Lord, kundi unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Diyos. Okay? So, marami pong kalooban po ang ating Panginoon sa banal na kasulatan. Marami siyang gustong ipagawa sa atin. Pero madali lang po yung gawin kapag ka ang ating buhay ay atin na pong inoffer, ibinigay sa ating Panginoong Diyos. Okay? Next. Dapat tayo lumakad, no? Sa kalooban ni Lord. Hindi sa kalooban natin. Colossians, basahin natin. Okay? Colossians chapter 1, verse 9 up to verse 10. Dahil dito kami naman mula ng araw na aming marinig ito, ay hindi kami nagsisitigil ng pananalangin at ng paghingi na patungkol sa inyo upang kayo'y puspusin ng kaalaman ng kanyang kalooban sa buong karunungan at pagkaunawa ayon sa Espiritu. Pananalangin po ni Pablo sa church ng Colossus. Verse 10, upang kayo'y magsilakad ng nararapat sa Panginoon sa buong ikalulugod niya at magsipagmunga sa bawat gawang mabuti at magsilago sa kaalaman ng Diyos. Ito po'y kalooban ng Diyos na gusto po ni Lord, ito po mangyayari sa atin. Na tayo po dapat ay lumago sa kaalaman ng ating Panginoon. Kaya po, mga kapatid, ibigay po natin ang best natin sa Lord. I-offer natin ang ating mga sarili na isang handog na buhay sa ating Panginoon. Now, dadako tayo sa conclusion, mga kapatid. Application of our conclusion. Kasi sa pag-aaral, kailangan may application. Tama? Ano bang i-apply natin sa sarili natin? Letter A, daily surrender to God. Araw-araw ang pag-surrender sa Lord. Amen? Hindi tuwing Sunday lang. Araw-araw yun. Surrender natin, Lord. Surrender ko po buhay ko sa iyo. Ikaw, Lord, na masunod sa akin, hindi kalooban ko. Letter B, reject worldly pressures. No? Minsan kasi pinipressure tayo ng makamundo. Di ba? Reject natin. Wala naman tayo mapapala dyan. Tama? Di mo ba? Avoid influence that weaken your spiritual life. Iwasan, no, na tayo ma-influensyahan ng mga makamundong ginagawa. Tandaan po natin, unti-unti lang po yan. Una, kapiranggot. Sunod, dagdag ng kapiranggot. Sa sunod, piranggot ulit. Hanggang sa mapuno na, hanggang sa dumami na. Pag dumami na yan, mahirap na po yan. Tama? Kaya po, i-avoid natin, i-reject natin ang mga bagay na yan. Letter C, allow God's Word to shape your thinking. Read, meditate, and obey. Malinaw po yan, mga kapatid. No? Dapat gawin natin sa buhay po natin
no, ng ating mga kaisipan po ay lagi po tayong mag-meditate sa mga salita ng Diyos, magbasa at sundin natin ang mga kalooban po ng Panginoon. Letter D, panghuli. Seek God's perfect will. Ask God to guide your decision. Panalangin natin, mga kapatid, kung ano po ang kalooban ng Diyos na siya po ang mag-guide sa atin sa lahat po ng ating mga desisyon para ho hindi po mapurnada ang ating mga ginagawa sa harapan ng ating Panginoon. Yun lamang po at magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid. Tayo lahat po tumayo at tayo po awit sa Lord.